May nagtanong sa akin, Sir, may tanong lang po about sa OLA. May text po kasi. Hello, tama po ba itong detalye ng address ninyo? Field asset po ito. Kino-confirm lang po namin kung ito mismo ang inyong tinitirhan dahil for schedule na po kayo ng collateral agreement o ito po yung tinatawag na pagbabatak ng gamit sa inyong bahay sa halaga ng inyong inutang. Napilitan na po itong kumpanya na magsagawa ng collateral agreement dahil sa patuloy ninyong pagbabaliwala sa inyong utang. Salamat. Napakaganda po nitong inyong katanungan, no? Pero bago natin sagutin itong inyong katanungan, imbitahan ko sana kayo na paki-suportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, himayin ho natin itong pinadala niyo pong katanungan. Okay, ang sabi po nila, siya daw po field asset. Okay, first time ko narinig yung field asset, pero most probably ito collector, no? Ng isang collection agency. Ito ho yung kalokohan na tanong Kino-confirm niya daw po, no, yung address ninyo, no, kung doon talaga kayo tumitira. Bakit kailangan nila i-confirm sa inyo? Di po ba? Kasi kung talaga kung collector yan, hindi na ho kailangan mag-confirm yan. Pupunta na lang ho sa bahay niya yan. May motor yan May service yan O di po ba? Basta ho kasama nyo si Tanong, makakarating kayo dun sa address na ibinigay sa inyo. O di ba? Kaya kalukuhan nyo yung pinagagagawa ng mga sa inyo, yung mga OLA sa inyo Di po ba? Tapos gagamit pa ng collection agency kuno. Ewan ko kung pero ni-research ko itong collection agency na to, legit naman Kaya lang hindi ko lang alam kung totoo na taga-collection agency ang nagpadala ng mensahe na to. Kasi kung talagang taga-collection agency ito, hindi magtatanong ng ganito to. Pupunta na lang yan. No? Kasi may mga motorsiklo yan Kasi tignan nyo pagka kayo field collector talaga, at binigyan kayo ng assignment, okay? Pangalan, address, at halaga lang nababayaran yan. Okay? Pupuntahan nyo yan. Pupuntahan mo ng yan, ng collector. Hindi para pa na i-message pa yung yung kliyente. Kasi pagka minessage nyo pa yung kliyente, may mga tendency po na nagtatago at hindi sinasabi yung katotohanan. Lalo kung past due. Di ba? Maliwanag hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi talaga marunong maningil. Di po ba? Dapat pa bang i-confirm? Kasi ganito yan. Bago kayo magpautang, dapat ina-verify nyo o na-CI nyo maigi. Kung doon talaga nakatira. Bakit ngayon tatanungin ng OLA sa inyo kung doon nga kayo nakatira? Di ba mga luko-luko? Di ba? Di maliwanag kung hindi nila alam ang ginagawa nila. Luko-luko mga kamote Tapos, ang sinasabi nila dito, nakaschedule na raw kayo ng collateral agreement. Ayos May collateral agreement ba mga OLA? Kayo mga OLA, may kakaiba kayo talaga. Non-collateralized yan. Okay? Personal loan. Salary loan. Ano ba kayo? Wala nang co-maker yan Mario Joseph, short-term loan, may collateral. Ano ka? Nag-iisip ba kayo? Yun daw collateral agreement, nakakatawa kasi. Yung pagbabatak ng gamit, na kasing halaga nung naiutang ninyo. Hindi nga nila masabi kung ano yung kumpanya ng OLA sabi, napilitan na itong kumpanya o itong company. Hindi nila masabi yung pangalan ng nila. Yung online lending apps company nila. Di ba? There's no such thing as pagbabatak ng gamit. Okay? Ang meron lang karapatan maghatak ng gamit is ang sheriff po. Yan po, pag mangyayari lamang, pagka may court order na, merit of execution na ibig sabihin dumaan na sa husgado yan. Sa tingin ko wala naman nangyari pang demandahan dito hindi dumaan pa yata ng
demand letter kasi para ho kayo masampahan ng kasong small claims. Kailangan ho muna ay naka-receive kayo ng demand letter. At hindi nyo natugunan kung ano man ho yung nakalagay doon sa demand letter. So may right na ho, no? Kahit sino ho mang nagpapautang na magsampa ng kasong small claims po, no? Kaya ho small claims kasi po yung halaga ng inutang is 1 million pababa. Okay, small claims po 'iyon. Okay? So kailangan po ng demand letter, no, para po umusad yung or mag-qualify yung kasong small claims. Kailangan ho naka-receive kayo ng demand letter muna. Okay? So pag naka-receive kayo, hindi niyo natugunan, ayan ho po, pwede silang magsampa ng kasong small claims po. Ngayon, let's say nanalo ho sila. So let's say ho nagkaroon kayo ng agreement. Let's say 1,000 a month. Depende ho sa iyo, usapan niyo yan eh. Okay? So checkin ho lahat ni judge yan. So kung pabor naman at legal yung inyong naging agreement, well and good, okay ho yun. No? Ngayon, kuwari hindi kayo nagkasundo, si judge yung magdidesisyon yan. No? Pagka sinabi ho ni judge na, sige, ganito kailangan ng gawin mong bayaran, ganitong sistema. Wala akong magagawa doon. Kailangan sundin niyo ho. Paglalabas ngayon ng writ of execution yan. Pagka ho may mga asset po tapos salary, yan, pwede ho i-garnish kasi ang salary, savings, tsaka asset. Yan ho ang mga ginagarnish. Hindi ho kagaya sinasabi ng OLA, sila ho ang maghahatak, may collateral agreement daw ho kayo. Kalukuhan yung collateral agreement na yan. Mariusip. Sa halaga ho less than 10,000? May collateral agreement pa? May mga siraulo talaga kayo. Ano yan? Motorsiklo? Kotse? Bahay? Yun po pwede. Kasi yun na nakakolateral. Yung sasakyan, yung bayad lupa, yung motor. Yung pera ho inutang dyan eh. Dapat pera din ho ibabalik. Tsaka ho ganito, pagka ho may court order at may garnishment na mangyayari, hindi ho yung lending company yung magpapatupad nun. Sheriff po. Siya ho magagarnish nun. So kung ano man ho makuha, for example, nakuha ng kayo ng sasakyan, ibebenta ho yun. Kung ano maging proceed, yun ho ibibigay dun sa lending. Dun sa katumbas na halaga ng utang. Hindi ho yung mismo lending magpapatupad nun. Sheriff po. Ito walang katuturan tong pinadala ho sa inyo, pananakot lang. Kagaya ho ng lagi kong sinasabi sa inyo, Itong mga OLA na to, mahiligong manakot, gagamit ho ng mga hindi pangkaraniwang salita. Ito naman ngayon, mga hindi pangkaraniwang salita ho dito, field asset. Anong field asset? Di ho ba? Wala, ngayon ko lang narinig to field asset na to eh. Baka field collector to. Tapos, mayroon pang collateral agreement. Mga hindi yung pangkaraniwang salita eh. Di ba? So, maano kayo dyan? Siyempre, medyo magugulat kayo ba? Nakakatakot yung Kasi hindi yung pangkaraniwang salita eh. Di ba? Yun ang mga hilig gawin yan. Para ho kayo medyo nervyusin. Kaya ho ako lagi kong payo, di ba? Kagaya ho ng mga nakaraang kong video. Ang payo ho sa inyo, andyan naman ho si Google. I-Google nyo. Para maintindihan nyo siya kahit paano magkaroon kayo ng idea. Tapos, kung meron ho kayong konting oras, pumunta ho kayo sa PAW. Kumonsulta ho kayo sa kanila. Abogado ho ang makakatulong sa inyo sa mga usapin legal. Po? Kasi ako, kolektor, magbibigay lang ho ako sa inyo ng mga idea, suggestion. Yan, hihimayin ko ho yung mga katanungan na ipinapasa nyo sa akin. Di po ba? Pero hindi ho ako abogado. May mga idea ho ako, Kasi sumasama ho ako pagka may mga hearing dati. Ngayon hindi na ho, Kaya ho kahit papaano may mga idea ho ako diyan. Tapos nagbabasa-basa rin po ako, Kasi frustrated lawyer ho talaga ako eh. Kaya lang hindi ko kaya ng utak ko, medyo mahina ho ang utak ko.
hanggang ano lang talaga ako, hanggang pagiging ano, ah, maniningil lang ho talaga ang kaya ko eh, di po ba? Pero tapos naman ho tayo ng ano, ng kolehiyo, no? Hindi lang nga ho, ano, nasa top ng klase, nandun ho sa dulo. Maiba ho tayo, no? Mabalik ho tayo dun sa, ano, sa pinag-uusapan natin. No? So, ayun o, itong payo ko sa ano, dun ho sa nagtanong. Um, wag niyo ho siyang anuhin, intindihin. No? Pero hindi ko sinasabi sa inyo na baliwalain ninyo yung utang ninyo. No? Ang gawin nyo po is mag-concentrate kayo dun sa inyong trabaho. Okay? Tapos magtabi ho kayo nung para ho dun sa utang ninyo. No? Tapos ipunin nyo po siya. Bayaran nyo po siya ng one shot. Wag na wag ho kayo magpapartial dyan sa mga ulan na yan. Kasi ipapasok lang ho yan sa interest yung ano. Ipapartial nyo. Hindi ho kayo matatapos sa paghuhulog dyan pagka ganun ho ginawa ninyo. Kaya ho ang gawin ninyo, ipunin nyo po, bayaran nyo po ng buo. No? Pagka ho sinabi kong bayaran nyo ng buo, ang ibig sabihin ho nun, bayaran nyo lang ho kung magkano yung halaga na dapat yung bayaran during nun due date ninyo. No? Yun lang po. Yun po yung principal plus interest. Huwag nyo na hong intindihin yung ano, yung penalty lalo ho kung kayo inabuso niyang mga yan. Kung kayo hinaras, tinakot, no, nakaranas kayo ng depression, anxiety, yan. Lalo na ho pagka kayo ipinost sa social media, tsaka sa ano, sa internet, sa web, merong halong mali siya. Wari, nailagay scammer alert. Ano yan? Huwag yun na hong bayaran yung ano, yung penalty. Yung penalty ho hindi ko sinabing huwag yung bayaran. Bayaran nyo lang ho yung kung ano man yung nakadyo sa inyo. Pero ho yung penalty, baliwalain nyo na ho yun. Saka ho, pagka nakaranas kayo ng ano, ng mga pananakot, no, tsaka harassment, i-complain nyo po, no, sa SEC, BSP, National Privacy Commission. Ayan po, ito po, ipa-flash ko sa screen yung ano, mga ahensya ho ng gobyerno na po pwede ho kayong mag-complain. Nandyan po yung kanilang mga email address, no? Ihanda nyo lang po yung inyong mga pruweba, no, yung mga screenshot, no, kailangan po kasi yun. Okay, tapos i-email nyo dyan sa kanila. Bibigyan naman po nila kayo ng instruction no? Tapos pagka naman kayo nakaranas ng ano nung pagpo-post sa social media, tapos may halong malisya, no? Dumulugo kayo sa abogado, no? Kasi cyber libel yun, may kulong ho yun, no? Tapos manghingi ho kayo ng danyos para ho madala yung mga damuhong ola na yan, no? Tsaka pagka kayo nakabayad na, huwag nyo na hong tangkilikin, no? Kasi pag tinangkilik nyo yan, maghahasik lang talaga ng ano yan, ng lagim niyang mga yan, no? Kasi eto yan pag hindi nyo binayaran yan, hindi naman sila hihinto sa panghahara sa inyo patuloy yan, dire-diretso yan, no? Hihinto saglit, tas tutuloy na naman. Hihinto saglit, tutuloy na naman. Ganun hong diskarte niyang mga yan. Nakala nyo humupa na, tas bibira na naman. Di bayaran nyo na lang kung magkano yung nakadyo sa inyo kailangan nyo naman talagang bayaran kasi utang mo yan obligasyon di kailangan bayaran, di po ba? Tapos pagka nabayaran nyo na, huwag nyo na utang kilikin kasi pag yan hindi kayo nangutang sa mga yan ay magsasara yan. Yun ang kasagutan dyan huwag kayong manghiram sa kanila. Hindi kasagutan ng hindi pagbabayad kasi nandyan lang yan. Totoo yan. Kasi kagaya nito katatapos ko lang mag-seminar sa BAP, sa NFIS kasi po yung aming kumpanya kami miyembro lang po sa NFIS. So, diniscuss sa amin. Aba, yun na isa naming kasama, no? Nandun pa yung kanyang record. 20 years na. 20 years na po, nandun pa yung record. So, ibig sabihin, pagka yung lending, financing, or bangko, nahihiraman ninyo, no? Miyembro ng NFIS, naku po, mabigat. Makikita ho yung record nyo kahit 20 years na. Pero 20 years na lumipas yun, nandun pa pala. Matibay ho yung maganda ho yung NFIS. Ang kagandahan ho kasi sa company ho namin, no?
member ho kami unang-una ng CIC, tapos yung CMAP, tapos ngayon nga ho NFIS. Kaya medyo talagang matatag ho yung ano namin, ang aming credit, no? So hindi makakalusot sa amin yung mga ganyan na ano, no? Mga hindi ho nakakabayad. No? Kaya ho kami talagang nasunod kung ano man ho yung pinag-uutos ng gobyerno. Kami ho talagang hindi kayo makakaranas sa amin ng ano, ng harassment. No? Kaya lang, medyo mahigpit lang ho talaga kami sa pagdating sa pagpapautang. Yun lang ho talaga. No? Pasensya na ho kayo, hindi ko ho masasabi kung saan ho ako nagtatrabaho. No? Kasi ho, yan ho ang usapan namin ng aking amo. So, yung sa akin ho, talagang puro pagtulong lang ho. No? At pagbibigay ng payo. Ito hong ginagawa kong videos. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na pakisuportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.